Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gaano nga ba kaimportante yung octopus dito sa Hong Kong? So marami sa mga comment nandun na kapag nagkukwento ako about my travel, ayan. So napabanggit ko minsan yung octopus na name. So ano nga ba yung octopus? Yung octopus is yung card na ginagamit dito sa Hong Kong. Ayan, so ito siya. Ayan. So octopus. Ayan, ito is yung ginagamit sa Hong Kong ng mga tao to ride for the bus, the train, and sa lahat ng mga transportation dito, ito yung ginagamit nila. So kapag may laman yung octopus mo, is sure na sure makakauwi ka sa bahay nyo. Ayan, so sa bahay ng amo nyo. Ayan, so yung octopus guys, a lot of you keep on asking kung bigay ba to ng amo natin or tayo yung magpa-process. So may nagsabi process. So wala tong process. Ayan. So ako, yung octopus ko is akin talaga. Merong bigay yung amo ko, pero yun yung gamit ko kapag nag-e-enter lang ako ng building, kasi meron siyang parang seal dito ng building na kapag wala ka nung sealed na yun, hindi ka makakaakyat dito kahit na dito ka nakatira. So ayun, kailangan meron kang sealed. So bigay yun ng amo ko, pero every day off ko lang yun ginagamit, and hindi ko yun ginagamit kapag may mga lakad ako or pupunta akong central, pupunta akong ibang lugar. Ito yung ginagamit ko, yung sarili kong octopus. Yun is gamit ko lang kapag pupunta ako doon sa bahay ng parents ng amo ko, kapag araw na may pasok ako and inutusan niya ako na pumunta doon. So hindi ko ginagamit yung octopus ko, octopus nila yung ginagamit ko. Ayan, or sa bus, ayan. So pagka naka-duty ako and inutusan nila ako. So yung octopus is mabibili po siya for 200 Hong Kong dollars. So equivalent nun sa pera natin is 1,400 pesos. Ayan. So ang laman ng octopus na yon, you just say sa customer service, pag nandun ka na sa train station, hanapin mo yung parang bahay-bahay na nandun sa na customer service, and then you ask how much for the octopus, ganon, and sasabihin niyan 200 Hong Kong dollars. So magbibigay ka lang ng 200 and iaabot na sa'yo agad yan. Ayan. So pag abot niya sa'yo, yung laman nun is 150 pesos. So may 150 Hong Kong dollars. So merong 50 Hong Kong dollar na wala doon. And yun is yung bili ng card, yung price ng card. Kapag ayaw mo na or uuwi ka na ng Pinas and gusto mo na ibalik tong octopus sa kanila, you just tell them or told them, sasabihin mo lang na ibabalik ko na yung octopus. So ibabalik nila sa'yo yung pondo, yung parang bili ng card, and yung laman. Ayan, ibabalik nila yung laman and ito. Ayan, yung presyo ng card. Ayan, so ganon. And kayo yung magpa-process nun. So second week ko na dito, bumili agad ako ng octopus card, and yung 200 ko is doon napunta. Ayan. So pagka first month, kung wala pa kayong pera, wag mo na kayo bumili ng octopus. Meron naman silang single journey. Kapag halimbawa pupunta kayo ng ibang lugar, is yun yung gagamitin mo. Meron silang machine doon, parang machine lang din sa Pinas, and for adult, for kids, pindutin mo yung for adult doon sa single journey nila, and pipindutin mo muna yung kung anong lugar pupuntahan mo. Merong MTR map doon, and pindutin mo yan, and pagkatapos pindutin mo yung adult na nakalagay, and maglagay ka ng pera, and bibigyan ka nila ng sukle, and bibigay nila sa'yo yung card. Ayan. So magagamit mo siya kapag nag-shopping ka. Kanina pumunta ako ng Park and Shop, and hindi ako dito lumabas sa namin, sa lugar namin. So nandito lang ako sa mall na malapit sa amin, kasi wala naman akong gala and wala naman akong gagawin sa Central, kaya dito lang ako sa lugar namin, and meron namang mall dito. Sa Sham Shui po pala ako. Kilala siya sa parang Divisoria ng Pinas. So Pinas Divisoria, dito sa lugar na tinitirhan ko, Sham Shui po, ito yung Divisoria nila. So dito lahat ng pagkain na mga mura, damit, lahat, shopping, Divisoria talaga. So nandito siya, pero sabi nila nga dito yung mga ibang mga helper, dito sila pumupunta pag bumibili sila. Ako naman na taga dito, tarantado, hindi ako bumibili dito. Doon ako bumibili sa Central. Ayan. So sila dito sila bumibili, and hindi ko pa naikot yung buong Sham Shui po.
Ayan, so yung buong parang divisoria nila dito. Kasi natatakot ako, baka maligaw ako. Ayan, so dito natatakot ako sa ligaw, pero sa ibang lugar hindi ako natatakot doon sa ibang mga lugar-lugar. Ayan, so pag bumibili ka sa store, kanina bumili ako sa Park and Shop. So, pwede mo siyang ibili sa mga store, Mannings, kahit saan. Basta may nakita kang logo na ganito, ayan, ibig sabihin, pwede kang magbayad using your Octopos. So, kanina, pag dito kasi galing sa bahay hanggang sa central, kung saan yung mga Filipino helper is nandun, yung pamasahe nun is 14 papunta and 14 pabalik, so 28. So, hindi ako gumastos ng 28 kanina, kaya binili ko ng tinapay yun and sayote, tsaka ano pa ba yung binili ko? Mangga. Yun, binili ko yun dun sa Park and Shop, and ito yung binayad ko. Yung pamasahe ko dapat ngayon is ito yung binayad ko dun sa sa shop na pinuntahan ko. So, pwede kayong magbayad guys using this. Kaya kailangan parating yung dala yung Octopos nyo and parating may laman dapat. So, pwede na every sahod maglagay kayo ng 100 Hong Kong dollar. Dati yung 100 na yun nung bago ako dito kasi halos every week akong gumagala and every week gumagastos ako ng sobra 100 Hong Kong dollar. Ganun ako kaano nung bago kasi nililibot ko pa siya. Gusto ko pa siyang alamin lahat. And ngayon, dati kasi may mga kasama akong gumagala. So, pili lang kasi yung mga kaibigan ko. Hindi kasi ako nagtitiwala. Ayan, kasi lalo na pag sa Central, maraming mga parang Pinas lang, parang tondo lang. Ayan. So, marami diyang mga halang yung kaluluwa. And, kanina pala guys, dito ako sa shop ng mga Chinese na punta doon sa mall. And, bukas yung bag ko. Pumasok ako ng Baleno na store. So, napabili ako doon. And, hindi ko pala, nakalimutan ko pala isarado yung bag ko. And, nagpunta na ako doon sa 360 na shop, ayan, sa mga murang bilihan ng mga chocolate, ganun. So, nagpunta na ako doon, and nagpunta ako doon sa Sincere, yung puro mga sports na mga attire naman. Nagpunta ako doon, and bukas lang pala yung bag ko and yung wallet ko yung una, kasi nagbayad ako doon sa, sa shop ng Baleno, and focus ako kaagad, kasi tinatanong ako ng Chinese, so hindi ako nakakaintindi, kaya, English please, sabi kong ganun. And nakalimutan ko na hindi ko pala nasarado yung bag ko. Tapos, ang dami ko nang napuntahan, siguro 5 minutes nang bukas yung bag ko. And wala man lang nangialam dyan, walang kumuha. Yung wallet ko talaga, nakabungad talaga to agad. Ayan. So, sinabihan ako nung sales lady na yung wallet ko daw. So, hindi ko naiintindihan kasi tinuturo niya yung dito. So, tingin ako dito sa manggas ng damit ko. Tapos, yung sa likod na babae, inano niya yung bag ko daw bukas. Ayun, so nag-thank you ako. Diyos ko, nandun lahat. Nandun lahat ng ATM ko, lahat. Ay, Diyos mio. Ayun, so, nandun lahat ng valid ID ko. And, kapag nasa Chinese na lugar ka, bihira yung magnanakaw, guys. And, walang magnanakaw. Pero, pag mga Pilipino yung kasama mo, kahit na hindi mo masabi, kahit nakakilala mo yan, kaibigan mo yan, pag kumate yung kamay niyan, makate talaga kamay niyan. Ayan, so sa worldwide, ingat kayo dyan kasi marami dyan hindi mapagkakatiwalaan, lalo na sa mga bola-bola na salita, sa mga nagnanakaw. So, careful kayo kasi hindi lahat ng Pilipino is mapagkakatiwalaan. Kaya yung mga kaibigan ko, pinipili ko lang yan. Yung alam ko talaga na kilala ko. Kaya hindi ako nakikipagkaibigan ng mga, lalo na yung mga luma na dito. Ayan, so nakakatakot kasi lalo na hindi natin alam yung mga ugali ng mga yan. So, hindi naman natin nila lahat, pero mabuti na aware tayo, at least may distansya tayo, at least alam natin na di bale nang sabihan tayong maldita or at least alam natin na pinoprotektahan lang natin yung sarili natin. So sa Central, sinabihan ako doon na pwede daw ako mag-model, manahimik kayo kasi hindi ko kailangan mag-model kay yung mukha na talaga tong Diyos niyo. Ayan, so siguro inisip niya maldita ako, pero kasi pinoprotektahan ko lang yung sarili ko, tapos makaganon ako. Sabi nga niya, pipi ba yung kasama mo? Sabi ganon. Sabi niya, hindi, ayaw niya lang makipag-usap. Ganun kasi ako guys, pag ayoko sa tao, lalo pag hindi ko feel, hindi talaga ako makikipag-usap sa'yo, bahala ka dyan. Ayan. So, ano pa ba?
About octopus lang pala tayo, no? Lumagpas na tayo, napunta na tayo ng ibang planeta. Ayan, so, kaya importante yung octopus, guys. Yung octopus is parang beef card sa Pilipinas. Ayan, so, ginagamit siya sa train. And, baka may magtanong pa dyan, nano ko na. So, yung request video nyo na kung paano sumakay ng train, next vlog ko na kasi hindi ako lumabas ngayong day off ko. Hindi ako sumakay ng train, dito lang ako sa amin. Ayan. So, ayun lang guys, and gusto nyo bang makita yung pinamili ko? Ayan, so pumunta ako ng Mannings and napabili ako doon ng Colgate. Ayan, so meron silang promo na buy 2 shampoo and get 1 free. Ayan, so ayan, shampoo, 36 ang isa, so sa pera natin 7, 14, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7. Ano siya, 270 isa. Ayan, isa, dalawa, and then may free siya na isa. Ayan, so free to. And then binigyan ako ng eto, sorry, nahulog kayo. Ayan, so binigyan ako ng eto, libre to, Clorox na wipes. And then meron silang pa-voucher na 20 Hong Kong dollar. So next purchase pwede kong magamit. And halimbawa 60 yung total ng babayaran ko, less 20 siya kasi may coupon ako, so magiging ano na lang siya, 40 na lang. So ipapakita ko sa inyo yung coupon, nandito binigay sa akin. Ayan, so eto siya. Ayan, so meron siyang discount na 20 Hong Kong dollar, valid from August 18 to September 21, 2023. Ayan, so para makatipid kayo guys, pumunta kayo sa mga Chinese store, Mannings. Ayan, wag kayo masyado sa Park and Shop kasi medyo mahal doon. And sa mga chocolate naman sa Central kayo bumili kasi subok ko na mura siya. Kasi pumunta ako kanina ng 360, yung ano nila doon, chocolate nila ay same lang ng price doon. Pero may isang shop ako na akala ko mura siya nung nakaraan, pero nung nagbalik ako, kinumpare ko yung price, mahal pala. Kaya hindi ako bumili na ng chocolate. Sa Central kayo bumili, and ituturo ko yan sa inyo pag nakapunta ako ng Central. Kasi every time na pumupunta ako ng Central is pinupuntahan ko yung store na to and bumibili ako paunti-unti na mga pangpasalubong. So ganyan ginagawa ko kapag day off ko guys. Yung pera na dapat iinom ko is binibili ko ng mga pangpasalubong ko sa Pinas. So, ganun ko sila kamahal. And, yun lang. And if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Love you.